Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, ating alamin ang ikatlong kabanata ng Non Limitangere. Sa hapunan. Pagsisimula pa lang ng hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago ay kapansin-pansin na ang tensyon at politikang nakabalot sa simpleng pagsasalo-salo. Habang pumapesto ang mga panauhin, agad na napuna ang pagkamainis ni Padre Damaso. Sinisipa niya ang mga upuan at siniko ang isang kadete, samantalang si Padre Sibila naman ay kalmadong pumipili ng lugar. Masigla ang usapan ng mga panauhin at todo papuri sila sa mga inihanda ni Kapitan Tiago. Si Doña Victorina ay nagmamaganda at nagmamataas gaya na nakasanayan at nagalit pa ng matapakan ng tinyente ang buntot ng kanyang bestida. Sa pag-upo, nagkapaligsahan pa ang mga dalawang pare. Nag-aagawan sina Padre Damaso at Padre Sibila sa kabisera ng hapag. Bawat isa ay nagpakitang marapat silang mabigyan ng pinakamagandang upuan. Sa huli, nang makita ni Padre Sibila ang tinyente ng Guardia Sibil, ipinakaloob niya rito ang upuan. Kunwari paggalang pero malinaw sa tono niya na nais pa rin niyang siya ang manguna. Tumanggi naman ng tenyente at hindi nagpaabala sa alitang pare. Habang nagmamasid si Ibarra, napansin niyang hindi man lang naisip ng dalawang pare ang may handang si Kapitan Tiago na nakangiti lamang sa gilid. Nilapitan ni Ibarra ang may bahay at inalok itong umupo, ngunit sinabi ni Kapitan Tiago na sa bisperas na iyon ay handa niyang alayan ng pabor ang binata dahil sa kanyang pagdating mula Europa. Agad niyang ipinihain ang pamosong tinola na espesyal niyang ipinaluto para kay Ibarra. Dito nagsimula ang tensyon. Si Padre Sibila ang naghati ng tinola, ngunit sadya man o hindi, ang napunta kay Padre Damaso ay puro upo, leeg at makunas na pakpak. Samantalang ang mga iba ay nakatanggap ng mas masarap na bahagi ng manok. Si Ibarra ay binigyan pa ng lamang loob. Hindi ito pinalampas ng Fransiskano. Padabog niyang ibinagsak ang kutsara at tila pinahiya ang tagapagpakain. Nagpatuloy ang hapunan at nagpunta sa pag-uusap tungkol sa paglalakbay ni Ibarra. Sinabi niyang 7 taon siyang nasa Europa at doon niya napagmasdan ang kaunlaran ng iba't ibang bansa. Ipinaliwanag niyang ang kalagayan ng isang bayan, maging masagana o naghihirap, ay may kaugnayan sa kalayaan ng mamamayan at pagpupunyagi ng kanilang mga ninuno. Sa halip na pahalagahan ng sagot, pinagtawanan ito ni Padre Damaso. Tinawag niya itong kababawan at para raw kaalaman lamang ng bata na para bang sinusubukang insultuhin ang edukasyon ni Ibarra. Bagamat naramdaman ng pag-iinit ng ulo, nanatiling magalang si Ibarra at hinayaan pa lamang ang pare. Tumayo siya matapos magsalita at iginiit na kailangan na niyang umalis upang may mahalagang dadalawin. Tinungga niya ang kanyang alak bilang pagpupugay sa Pilipinas at Espanya. Muli niyang pinigil ni Kapitan Tiago at sinabing paparating si Maria Clara at ang bagong kura ng kanilang bayan. Ngunit tumanggi ang binata at nangakong magpapaalam na lamang sa umaga. Pagkaalis ni Ibarra, doon lamang nakahinga ng maluwag si Padre Damaso. Sa harap ng mga panauhin, binaluktot niya ang pangyari at sinabing kayabangan ang ipinakita ni Ibarra. Iginiit niyang hindi dapat pinapaaral sa Europa ang mga kabataang Pilipino dahil nauuwi lamang daw ito sa pagsuway at pagkalimot sa kapangyarihan ng simbahan. Sa hapunang iyon, hindi lamang gutom ang nabusog. Lantaran ding lumabas ang banggaan ng kapangyarihan.
ang mapangmata ng mga praile at ang tahimik na dignidad ng bagong balikbayan na si Ibarra na unti-unting nababalot ng mga tanong tungkol sa nangyari sa kanyang ama.